pangalan yung JM. Anak mong lalaki? Ilang taon na po? May asawa na po yun siya, nag-edad na po yun ng mga 30. Yung anak mo? Opo. May anak ka pang 30 anyos? Opo. Kanino pong nasaan na po yung anak nyo na yun? Nagkuhan po sa pabrika, nagtatrabaho yun. May anak ka pang 30 anyos? Hindi pala si Casey ang panganay mo? Eh, sino po ang ama noon po? Ha? Iba po. Ano, Casey? Pagkain? Oy. Matulog ka na, Casey. Pumapayat ka na. Ha? Huwag mo ipamigay yung pera mo. Ibili mo pagkain mo, ha? Pinagutom ka, ha? Yun ang una mo pong anak? Opo. Bukod pa po yung nawala? Opo. Ang nangyari kasi po, doon sa tinitirahan ng anak ko, yung punta ka na, yung kapatid kasi ni Lolong, geng sama doon sa tinirahan ng anak ko. Katapusan po, naghapot na po ng mga gamit. Nasun po, ang sinabi ko po doon sa bilas ko, bago mo sinama sana yung tao, yung magpaalam sana sa akin, di ba po, tama naman tayo. Nagulat na lang po kasi nag-aayos pa ako ng kalakal, may tao na dun sa bahay ng anak ko. Tapos lumipas na ilang araw, naghakot na po ng mga gamit. Kaya po, inano ko yung bilas. Ilan po ba talaga lahat ng anak nyo? Po. Kasi ang pagkakaalam ko lang sila Casey, si Mary Rose. Po. Ang alam ko lang na anak nyo po, itong mga nakikita ko lang, meron ka pa palang isa. Opo. Nagkiusap po kayo? Opo. Okay kayo? Okay kayo ng anak mo? Okay kayo ng anak mo na yun po? Hindi kayo magkagalit? Hindi naman po. Maayos kayo? Opo. Ang kinakagalit po ng anak ko, kasi yung nagpapatira daw ako ng ibang tao. Oo. Ngayon po, pinaliwanag ko po sa kanya na ito ang paliwanag ko sa iyo. Ako nangalakal. Nag-aayos pa ako ng kalakal sa may puno ng sampalok. Nagulat na lang po ako na may tao na dun sa bahay ng anak ko. Pinaliwanag ako. Akala niya patira mo yun? Opo. Tumuloy lang ako doon sa anak ko kasi simple po nangangalakal ako, napapagod na rin ako kamay pa po akong hika, yung may yung may sakit po akong hika. Yun ang nangyari sa buhay ko, may sakit pa akong hika. Tapos pag inaatake po ako, hindi naman po ako makapamulot ng kalakal pag pag inaatake po ako sa sakit. Nakahiga na lang ako din sa bahay ng anak ko. Nagulat na lang po yung anak ko na may tao doon, may kasama akong ibang tao. Kaya po, pinaliwanag ko po doon sa kapatid ni Lolong. Dapat sana, nagpaalam kayo sa akin kung meron pa kapatid dyan na wala. Papayag ba ako na magpatira ako ng tao. Yan ang nangyari po. Sinama nila dun sa bahay na yun. Hindi sila nagpaalam sa akin kung patirahin ko ba o hindi. Kaya po, nagalit ngayon yung anak kong lalaki po. Yun po ang Sige mami, huwag ka pong magpapalipas ng pagkain ha. Kasi depression ang aabutin mo dyan. No, pagod, gutom, stress, yan. At huwag ka na pong mag-anak. Oo nga po. Huwag ka na rin po. Kung pwede nga lang po, mga anak mo na lang ang dapat kasama sa bahay. Huwag ka na magsama ng lalaki. Lalo na walang trabaho, Ang umiinom. nangyari po kasi, nangyari po, sinama nga doon. Ang problema, naghapot na po ng gamit. Hindi na po balis. Yun po ang nangyari. Mami, kawawa kasi yung mga bata na ganyan, kawawa ka rin, kawawa mga Oo nga bata. po ang nangyari.
ang anak ko pong lalaki, nagalit po dahil sinama ng kapatid ni Lolong doon na hindi pinapaalam sa akin kung ako magpatira ba doon o hindi ba. Kinausap ko po yung kapatid ni Lolong. Dapat nagpaalam kayo sa akin dahil yung bahay na yun, nangungupahan lang yung anak ko doon. Ako, Ibig sabihin, si Lolong wala talaga sa ayos. Nagsasama siya ng hindi sa'yo alam. Tapos nagsama din ulit dito ng hindi mo oo alam. nga, Di ba pwedeng ilayo mo na lang sila sa buhay mo para makapokus ka sa mga anak mo, may tutulong pa sa'yo. ang problema po kung lumayo ako, saan naman po ako pupunta kung Ikaw din ang nagabuhay sa kanila eh. Ikaw nagabuhay sa lahat. Lalo kang mahirapan. yun nga po. Ako po, dito na ako, hindi ko alam kung, kasi tinanong ko si Lolong, bakit mo, sinama mo ba yan dito? Ang sabi niya, hindi naman daw niya sinama dito. Sumama lang daw Hindi, sa kanya. hindi po. Yun. Pwede niya kung may respeto po sila sa'yo, Yun nga po. magtatanong muna sa'yo, magsasabi sa'yo. At saka hindi rin po tama. Oo nga po. Hindi po talaga tama. So, Oo nga. ibig sabihin yun, wala po silang respeto sa'yo. Yung may-ari ng bahay po, yung may-ari ng bahay doon na inupahan ng anak ko, nagtanong rin sa akin. Opo. Ako po, nagpaliwanag po ako ng mayos. Ako, nagulat na lang ako na may tumira dyan. Hindi nagpaalam sa akin. Kaya nga po, ma'am, ang ibig ko sabihin, marami nang ginagawa si Lolong na nakakasama sa relasyon nyo ng anak nyo. Oo nga. Gaya niya, nagdala siya ng tao doon, hindi sa'yo pinaalam, nagalit sa'yo ang anak mo. Yun Tapos ngayon, ito, sinama ulit dito, hindi mo rin alam. Bakit nila yun ginagawa po? ang nagdala doon ng tao po, yung Hindi, ito pong mapapa nito, nandito rin. Kailangan po ba siya dito? hindi naman po. Oo. Gusto nyo nandito din po siya? Hindi naman po. Oo. Bakit po siya sinama dito? Pinaalam po ba ni Lolong sa inyo na dadalhin nyo rin siya dito? Nag-iinom. Oo. Nung dumating dito po, tinanong ko siya, ang sabi niya, hindi naman daw niya sinama. Kaya nga po, yung pang pagdating nila, labag sa loob nyo o gusto nyo po? Hindi Oo. po. Ibig sabihin, ang gusto nyo, hindi na po nasusunod. Yun nga po. Yung gusto na nila, tas naapektuhan na yung ano mo, kapayapaan mo. Kaya po, kagabi kinausap ko si Opo. Lolong. Ang sabi ko, yung anak kong lalaki nagalit doon kasi yung asawa ng kapatid mo sinama pa doon sa bahay ng anak ko. Dapat Kaya nga, mami, hindi na po siya nakakabuti sa'yo. Bakit nakikisama ka pa rin po? yun nga po. Ako, sinasabi ko sa kanya, Opo. dapat yung ganon, tinuro pa nila doon ako nakatira. Oo nga, nakatira na nga ako doon po. Pero ang tinirahan ko, hindi naman yun sa akin. Kaya nga, mami, ang ibig sabihin, yung pagsasama niyo po ni Lolong, hindi po nakakabuti sa'yo. Oo nga po. Ano po ang dapat yung desisyon doon na ang kinakasama niyo, hindi na nakakatulong sa inyo, nakakabigat pa sa inyo, anong dapat niyo pong gawin? Nakakabigat na nga po talaga. Ano pong gagawin niyo? Dapat Kaya- may gagawin po kayo. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, total ang anak ko, nagagalit na sa inyo sa ginawa niyo. Opo. Iwanan na lang niyo ako, umalis na lang kayo. Opo. Yun ang sabi ko. Dahil yung anak kong lalaki nagagalit na rin. Opo. Ang inayawan po ng kasama ko na tumira na nga siya sa akin tapos magsama pa siya ng mga tao. O, di ba? Yun Maling ang- mali. yung- Nasira ang relasyon ng anak mo Yun nga. sa'yo. Yun nga, nagagalit yung anak ko. At yun po yung pinakamasakit, mami, yung lumalaki ang mga anak mo, nagalit sa'yo. Ikaw ang kawawa pagdating ng araw. Yun ang sinabi ko sa kanya po. Yung asawa ng kapatid ni Lolong, sinabihan ko po. Ikaw mismong nagpatira dyan, ikaw mismong magpaalis dahil pinatira mo yan dyan. Opo. Yun ang sabi ko. Ang sagot po niya sa akin, ako na daw ang magpaalis dyan, ako na daw ang bahala. Kaya nagsagutan kami. Oo, mami, hindi lang yun nakakabuti Oo talaga nga po po. sa inyo. Hindi Nagsagutan nakakabuti. kami po. Kaya ang sagot ko, Nung upahan sila.
ikaw ang nagdala dyan, ikaw ang nagpatira, dapat ikaw magpaalis. Tinuro mo nakatira ako dyan. Kung hindi mo sana tinurong dyan ako tumira, hindi magkaganon, di ba? Tsaka ano yun, Tama mami? naman. Nakakawalang respeto yung titira ka sa isang bahay na Oo. hindi ka nagpapaalam Oo sa nga ano, po. sa ibang tao. Oo nga Dapat po. yung kapatid niya mismo nagpaalam din sa iyo Oo na, nga po. "Atay, pwede ba kami diyang Oo tumira?" nga po. Ganyan. Oh. Yung problema, sinama niya yung tao doon po. Hindi naman nagpaalam sa akin kung pumayag ba ako. Kasi ako, Kaya ilang linggo na po nangyari yan na nagalit ang anak niyo sa inyo? Isang linggo na po. Eh di stress ka na naman ngayon kasi masama ang loob sa'yo ng anak mo. Yun nga po ang nangyari. Tapos stress ka pa sa mga gastos nyo. O yun po. Kaya yun ang nagsagutan kami po. Itong nakaraan lang Opo, yan. nagsagot. Patay na si Tatay John. Opo, nagsagutan kami sa bayan. Ang sabi ko, ikaw ang nagpatira dyan, ikaw magpaalis dahil kung hindi mo tinuro dyan, nandyan ako nakatira, hindi pupunta yun. Hanggang ngayon po andun pa nakatira yon. Opo. Asan na po yung anak nyo ngayon? Po. Yung anak niya na umalis, saan na po nagpunta? Hindi yung nagtatrabaho po yun sa Rebisco. Nagtatrabaho po yun doon sa Rebisco. Tapos ano yun na ngupahan siya doon ng bahay. Kaya nga po, sana po siya lumipat kasi may ibang tao sa bahay niya. Andun pa rin. Opo. Umuwi pa rin siya. Opo. O, kausapin nyo na po yung tumira doon na kailangan niya na pong umalis. Para sa kapayapaan ng anak niya po. Kinausap ko nga to po. Hindi, wag na po sila. Yung mismong nakatira na doon. Alin po nakatira? Yung sabi mong tumira doon. Ay, ito Ayan ba nga siya? po. Oh. Ah, okay. Na-gets ko na. Nakatira yan siya doon. Ang problema po, yun ang ako po na problema po ako. Ayaw na po umalis. Kasi- Ito. Mm. Siya po ang tinutukoy nyo. Mm. Ah, sige po. A few minutes later. Nagpapasalamat naman kami at nakarating ka nga dito na nadatnan mo kami kaysa ito ang Baby ama. kahit sa huling ano ni Tatay John ay Baby ama. sinamahan natin yung Team Kaibig. Oo, oo. Sama-sama tayo. Nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta sa ano ni Tatay John sa Burol na lalo na ngayon ay talagang kailangan na mailibing na din si Tatay John kasi wala naman tayong hinihintay kundi po yung itong death of burial niya na kailangan ma-isolusit naman natin sa pangangailangan ni Tatay John para mailagak na natin sa tamang libingan siya. So, expected mo sa linggo malilibing na si Tatay John. Correct. Inaasahan mo na yan. So, Aasahan. malilibing na siya sa linggo. Aasahan na natin yan. Okay. Positive na yan kasi nagtawag ni si Paring Jojo yung ano, yung Oo. funeralia na nandiyan na yung papel Mm-mm. na dapat na maisolusit sa itong mahingi ng tulong. Hindi po ito pagkapirahan mga kababayan, kundi po hihingi lang po ng kaunting tulong na ma-repair po yung 13,000. Oo, oo. At ganun pa man po ay nagpapasalamat din parang Jojo Albasan dahil sa pagla-live niya kanina ay may pang tapal na doon sa Yan magkatong. Pangbayad sa cemetery. cemetery. Ah, meron na. Sa Pero- pwede na. Ito na lang guys ang masasabi ko. Nagpapasalamat ako sa mga tumutulong at sumusuporta lalo na po si Charlie Therapy na may dumarating po sa kanyang biyaya at na ipatuloy po yung pagtulong dito kita tayo. Thank you po at maraming salamat po sa mabuting puso na sponsor. Okay, ayan mga katerap. Salamat din po tayo sa Trio Kaibig. Trio ba? O, si Sir Buwasan, si Sir Albasan, at si Sir Vendersman. No? At dahil kayo Siyempre, talaga nandyan ang... din si Ma'am Kasama Katirapi. Ay, kasama ba ako doon? Eh, trio yung lalaki. Trio lang lalaki. Pero Mali pala ako. may kapatid na babae. Ah, Alright. Thank you po. okay. Ayan, ayan mga ka-therapy, maaaring araw po nasa linggo na, no, ang ano ni Tatay John. So, titingnan natin kasi kung wala tayong pasok ng Sunday, kung makasama pa tayo, saka sakali ba, anong oras? Para may idea lang ako. Hindi, Wala pa tayong wala pang i-declare na oras. Wala pa bilang vlogger. Ay, talaga po. Gusto natin yung
maganda yung level up ng bawat isa sa atin. Walang iisipin yung mga tumulong at mga viewers natin. Okay, okay. Ikaw, vendors man, meron ka po bang pahabol na gustong sabihin sa mga viewers? Yan na, na-explain na ni Bayla. Ikaw po, bilang sa'yo po, anong mga nyo po sa mga viewers po? Shoutout sa mga viewer namin. Siyempre wala man labas dito, kundi yan pa rin ang mga viewer natin. Kasi dito naman tayo sa dito tayo nagsimula lahat. Yung mga viewer natin yan pa rin. Shoutout sa inyong lahat. Ito, nandito kami. Nagkakalo dito kay Tatay Jun. Kasama namin si Arnold Pubasan, ako, therapy, saka husband niya. Kasi wala nga talagang naglalamay dito. Yan naman, na-explain na ni Bay yung mga ay hindi ko nadadagdagan yun. Na-explain na, basta naglalamay tayo dito. Ayan. Okay na po. Ayan, sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng mga mahal na sponsor, sa lahat po ng sumuporta po sa ating YouTube channel, ay maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa atin pong mga pagtulong po kay Tatay Jun at sa iba pa po natin mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta at maraming salamat po sa mga mahal na sponsor na patuloy po na nagtitiwala po sa atin, no, na tayo po ay mapadaanan ng mga ipinaabot po nilang tulong, no. At nagpapasalamat po ako lalo na po kay Sir Jojo Albasan na ito po talaga si Tatay Jun ay kanya po itong unang tinulungan, no, at nung nagkasakit nga po siya ay pinagpatuloy namin ito dahil yun nga, hindi na siya masyadong nakakapunta dahil nagkaroon po siya ng health problem. Yan. Si Sir Buwasa naman ay ikaw ay umuwi ka ng probinsya, no? Tagal ako doon. Kamusta ang probinsya? Ay naku, inabutan talaga doon. Hindi ito biro, mga kaibigan. Inabot ako doon ng pagtatanim sa kaunting taniman ng aking mga biyanan. Grabe yung ulan. 3 months lampas, halos magpo 4 months ako doon. Puro ulan. Hindi naman nalugi kami sa pananim kasi nga kitchen na yung pinagkaabalan namin pa mabilisan yung income. Nalulusaw pala yung sa ulan. Mahina sa tubig pala yun. Puro ulan doon. Ano ba ang pananim niyo doon? Palay? Palay. At saka ngayon bago bumalik dito ay nagtanim ako ng pipino at saka pakwan. Kaya subali talaga yung nakuha namin ng doon na income sa sa pitsay ay bago ko umalis doon, nagtanim talaga para may pandugtong yung mga naiwan ko doon, may pandugtong sa buhay, yung pagkain, tulad ng pagkain. Para ayaw ko na pagbalik ko dito, okay lang ako. Sabihin yung mga inani nyo doon, itinulong nyo na lang sa mga nakatira doon. Parang gano'n? Sa pamilya ko muna yun. Kasi pamilya muna, the first pamilya. Kaya nga, wala akong vlog nung mga panahon na yon dahil nga po ay wala talagang income. Walang source na income, kundi tumulong sa farm. Maliit lang na farm naman talaga. Kaya, sakto pagpunta ko dito, niyaya ko parang dulo. Na yan, timing naman ay di-off niya. Sabi ko, vlog tayo. At punta kami dito. Maraming salamat sa inyong pagkalinga kay Tatay Jun. Lalo na sa iyo, Sir Jojo Albasan. Maraming salamat po. At kami po ay naging bahagi po ng pagtulong kay Tatay Jun dito sa huling parte. No, sa panghihina na niya. Ay naging parte po kami ng pagtulong kay Tatay Jun. Salamat po at nakilala ka namin at pinaunlakan mo kami na magkaroon ng pagkakataong tumulong din kay Tatay Jun sa pamamagitan po ng ating mga mahal na sponsor, no? Vendors man, magandang gabi sa iyo. Okay, Sir Jojo, magandang gabi rin po sa iyo. Kay husband, galing pa yung trabaho. Nagulat nga ako niya kay husband kasi galing kasi ako training, no? Tapos sabi niya sa akin, "Ma, kamusta ka dyan?" Sabi niya. Pero papunta na kami dito kasi naglalaba ako pa. Kasi anong training? Actually, yung training ko talaga, may kinukuha akong certificate. No? Para yumaman ako. Okay. Gusto ko yumaman Hindi ko lang gustong umangat, gusto ko yumaman para may mga tao akong gustong tulungan, mabahaginan ko sila.
no, na nanggagaling mismo sa aking mga kamay. Ayan ay sana ipahintulutan tayo ni Lord, no, kasi ang yun talagang mithiin ko matagal na ito na inuunti-unti na natin. At ayun, nagpapasalamat ako sa mga mahal na sponsor na nakakaalam ng atin pong gustong pagyaman. Maraming salamat po sa inyo, at tayo po ay gusto ko pagdating ng araw ay maging sponsor na lang ako. Although magbablog pa rin ako. Ako naman mag-vlog. Sponsoran mo kami. Pagdating ng panahon na yun. Pagdating ng panahon talaga, mag-i-sponsor na lang ako. Pero syempre magbablog pa rin ako. Siyempre, nandito Kung pwede nga lang, sir, vendor, magtayo ako ng, ano mo yung sa isang compound, may bawat kwarto ang bawat matatandang inabandona. Yan, No? Tapos magkaroon sila ng mga yung nagki-care sa kanila, isang institute. Mga inabandona, marami niyan eh. Yung as in talagang salang-sala, yung wala talaga. Parang on for the edge. Oo, ganun ang gusto ko. Yan, No? yan, mas maganda yun kung yan ang magiging takbo ng kasi marami tayong natutulungan sa mga Opo, yun talaga. Kasi hindi naman pwedeng ikaw lang ang umangat eh. Siyempre isabay mo, tumulong ka sa iba. Isabay mo na mas maganda magbahagi ng tulong kapag may ibabahagi ka. Pero kung wala ka namang ibahagi, mahirap. Mahirap na. Diba? Pero yung katulad natin, ayan mga ka-therapy, na pag-uusapan din lang natin. Ang pagiging vlogger po ay hindi madali, no? Yung time management mo, puro yan eh. I-manage mo talaga yung oras mo. Ganitong oras, ka sa kung anong priority mo, 'di ba? Tapos pupunta ka doon sa isang content, hindi mo alam kung gaano ka katagal doon. Aminin niyo na, nagugutom kayo minsan, nalilipasan kayo ng gutom dahil sa pagba-vlog. Kaya nga. 'Di ba? Kasi yung oras parang hindi mo nga hawak ang oras mo pag nagba-vlog ka eh. Hindi pinaghahati mo lang yung Oo. Kasi may work ka, hinahati mo yung oras mo. Pupunta ko doon sa aking mga tinutulungan, ganyan ang isip mo nun. Kasi puro na lang vlog, ang gagawin mo, hindi ka na mag-work, wala na. Sirabutin mo. Oo. Kaya mabutit sinamahan niya kami kasi ito lang sinama ko yung anak ko. Ayan, galing pang ka nga pa? Cavite. Galing pa yan siyang Cavite. Ang pinanggalingan. Kakarating lang yan, wala pang 5 minutes. Sabi niya, sama ako. Siyempre, Para lang. kasi si Tatay John nga. Paglamay mo lang kahit saglit. Oo. Pasok. Yan, bye. Shout out ka, bye. Shout out sa ating mga lahat naman ng viewer mo. Viewer ko rin yung viewer na therapy. 24 hours later. At labis-labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am Anonymous Blessed from God. Thank you. Maraming salamat po sa biyayang handog nyo po sa akin, at malaking tulong po ito na nairaraos ko po ang aking training. Ganun din po ang aking pasasalamat po kay Ma'am Anonymous from USA. Maraming salamat po ma'am sa tulong niyo po na cash po sa akin, at nagamit ko nga po ito para mairaos po ang aking training. Ayan po, maraming salamat po ma'am. Sana po ay matupad ko po ang aking mga pangarap, at nang sa gayon po ay mapaganda ang buhay ng pamilya at makatulong din po sa iba na nangangailangan po ng tulong. Maraming salamat po ma'am sa inyo pong gininto ang puso, na kahit kayo po ay malayo ay kaya niyo pong mag-abot po ng tulong sa amin. Maraming salamat